Ito na yung pagkakataon para sa atin. Tulungan natin ang bansa natin na ma-reforma, ayos. Tutulan natin ang ating mga congressman na gumagawa ng korupsyon sa bansa natin. So, lahat kayo, pwede bigay natin ang mga kamag-anak, yung mga kaibigan, opisina na sumama dito sa atin para sa isang mapayapang protesta sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas. Good afternoon, sir. So meron tayong nag-comments dito. So habang nandiyan kayo, sabi niya ay tinitingnan lang kayo ni sorry po, Romualdez. Pag-alis ninyo dyan, babalik daw. Anong masasabi mo dyan? Hindi mangyayari yun kasi ang Pilipino hindi aalis dito, nandun pa rin nakatutok. Nagbabantay. Hindi natin pipigilan na mayroon din balik ang kasamaan sa bansa natin. Mayroon tanong dito, sir, na ano daw, kung sakali makabalik si Tambaloslos, BIFFF din daw niya yung papalit sa kanya. Anong BFFF daw? ha? BFFF. Totoo yan. Yung palitan dyan, parang make-up lang. Pero siya pa rin. Kaya patuloy para natin tututulan yan iban yan. Yan. Corruption dyan. Okay? Sa Senado tayo pupunta, sir. Anong masasabi mo sa nangyayari sa Senado na naman? Sa Senado, ganun din. Merong, diba? Rigo doon na hindi malaman. Parang may nagtatakpan ng mga kung sino-sino. Ayaw nilang mahalungkay talaga yung tunay na unat-dulo ng korupsyon. Kung sino man yung mga involved doon sa mga korupsyon yun. Sir, ano po masasabi niyo dun sa balita na dalawang jet ang binili ng ni Romualdez? Dalawang eroplano yung binili niya. Dalawa lang? Yun yung balita ko lang, sir. Ano masasabi niyo sa mga ganung mga wala akong konkretong ebidensya dyan, pero yun ang balita. Yes, maring balita. totoo yun. Maring mas marami pa dyan, hindi lamang dalawa. So sa tingin niyo, sir, saan galing po yung pinambili nila? Alam natin yun. Galing sa dugot pawis ng Pilipino. Pinabibili nila ng karangyan na yan. Yun ang tinututulan natin. Sila ay ang ating binoto para tayo ay serbisyuhan. Pero nung ginawa nila, imbes na tayo serbisyuhan, mabuti ang serbisyo sa atin para gumindaw ang buhay natin. Sila ang nagtaksan sa atin. Yung mga perang binabayad natin sa buwis, yung mga perang inuutang ng gobyerno kung saan-saan, tayo ang magbabayad. Samantala sila, nagpapakasasa sila sa karangyaan. Mga pamilya nila kung ano mga karangyaan na ginagawa. Samantala tayo, mga Pilipino, nagtsatsaga dito, sa barya-barya. Maraming gutom, maraming namamatay, nasasalanta. Kaya tayo dapat magtulong-tulong tayo lahat, kahit mga Pilipino. Sa palagay niyo, sir, nandito pa kaya si Romualdez? Ano ba? Nandito pa kaya si Martin Romualdez? Nasa Cebu daw. Tatago. Pero hindi natin sila tatandanan habang hindi sila nananagot sa mga krimen Maharap nila sa pagkakit sa bayan. At mayroon din nag-comment, sir, na hindi lang daw sapat yung bababa si dapat managot siya at may pakulong. So ano bang Totoo yun. Kung may krimen talaga na ginawa, mapatunayan talaga siya ay gumawa. Alam naman natin na sila dyan, sama-sama sila kasi ano yun sindikato na nangyari kasama DPWH, dapat managot talaga sila. Sir, naniniwala ka po ba na palabas lang daw ng Pangulong pagbaba kay Romualdez? Teka, ito na. Umulan na. Ito na yung grasya. Ito na, blessing. Blessing ito. Huwag tayo matakot sa ulan. Ito yung blessing sa atin to. Kaya tuloy-tuloy lang tayo kasi tayo umulan dito. Okay? Sir, Naniniwala po ba kayo na palabas lang daw ng Pangulong pagbaba ni Martin Romualdez? Palabas lang daw ng Pangulong. nagtanong si sir? Ano lang yun? Maaaring kung mas nasabi ko, pang-make-up lang, pampakanda lang yan. Pero hindi natatapos ang issue doon sa pagpalit ng leadership ng Senado. Kasi andun pa rin yung korupsyon. Marami pa rin yung dyan. Kaya lahat sila dapat panagutin natin. Sir, pwede bang magpakilala kayo sa aming mga viewers, sir? Pwede pa kayong magpakilala sa aming mga viewers? Ako si Retired General Romeo Poquis. Yun. Isa sa mga kasama natin dito sa United People's Initiative. Dito, ang grupo natin dito, walang political party dito, walang mga
partido, walang mga lahat, walang partido. Maski anong kultura mo, maski anong religion, maski anong tribo, lahat dito sama-sama para sa Pilipino. Isa lang yung sinisigaw natin, labanan ng korupsyon. Thank you. Tanong. Okay to, okay to. Tanong. Ito yan. Takot na naman yung mga congressman yan kasi umuulan. Umuulan na nakaka-control, masisira. Ayos. Wala na tatanong? Kaya sir, kung kumain na, saka kami nanalo. Wala na? Sir, diba sir? Reload dyan tayo. Reload dyan tayo. Great na share Kulay na. na kayo dun, sir. Oo, sa sumunod tayo dyan. Magalamin yung ating pagkakataon. Okay, Males. Encourage mo na sila dito. Wala tayo. Dito. Involved in when it comes to fighting corruption, because this is not just our future that these politicians are stealing, but also the future of our children and the future of our children's children. So I think I urge every millennial, every Gen Z, every boomer, whatever is your generation, to please take part and please take an active part and fight corruption with us. No colors, no kakampiks, no Dilawans, no Dutertes whatsoever. Just Filipinos fighting for what is right. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. From Cebu yan. Nakita niyo po mga kababayan. So, ayan from Cebu City. Si Ma'am. Isang Gen Z. Tapos sa Facebook is Amor Patrio as well. I'm doing political content actually, calling out politicians for corruption and for calling out politicians, and because for me, these politicians should not demand and expect respect from the taong bayan. It should be the other way around. We should scrutinize them for performance, and when they perform better, that's the time na they deserve our respect. For me, it's an audacious thing for them to expect na kailangan, and it's expected for people to give respect to them, where in fact it should be the other around, because we are their employers, we are taxpayers. Kailangan alam natin kung bawat sentimo na pumapasok sa pamahalaan at kung saan napupunta. We should not be thankful for having the basic services like public hospitals or public schools, because those are bare minimum. And sa realidad ngayon sa Philippines, the bare minimum that we are expecting from the politicians like public hospital and public schools, hindi pa standard. Like meron tayong pagamutan pero walang gamot. Meron tayong mga schools, mga public schools, pero kulang ng teachers or kulang ng chairs. So I think it's very, very important for us to take part kasi it's our future. So if I'm in TikTok, I'm Amor Patrio, and on Facebook as well, I am Amor Patrio. To be honest, I am a private individual. I do not do public profile until until such time na I have the realization that we really need to speak up. We really need to take part, an active participation when it comes to fighting corruption. Ma'am, ano yung matapang mo na panawagan para sa ating mga Pilipino, lalo na po sa matinding korupsyon ngayon at pagnanakaw sa ating bansa? Panawagan po para sa lahat. Huwag po tayong maging pipi, maging bingi at bulag. Kayo po ay sumama para makisa sa mga Pilipino. Wala pong dilawan, wala pong kakamping, wala pong Duterte supporters or whatever. Tayo ay Filipino, we should take responsibility in securing our future. For me, kung wala kang gagawin, kung wala kang sasabihin sa mga nangyayari, para na rin sinasabi mo, para na rin it's an indirect permission given to these crooked politicians that it's okay for them to plunder us, it's okay for them to abuse us financially and economically. Thank you very much, ma'am. Salamat. Lalo natin si Amor. Yun. Guys, nandito na yung mga miyembro, yung mga maglalakad.
Andito na po yung mga retired general, mga kababayan. Nagdatingan na po sila. Mega shout out po sa 3,000 na viewers po natin ngayong araw. Dito na po ang mga retired general at si Miss Vivian Velez. Ayan po, medyo kalat-kalat lang tayo. Salukuyang break time.